O ngayon, naku, si Roque. Ito, oh, si Roque. Mukhang may pasabog pa si Mami Pebs kay Roque, mga kababayan. Baklang panot! Binasa ko lang ho, mga bossing ha. Yung sabi ni ni Mami Pebbles. O, nung isang linggo ho, pagkatapos na manggaling ni Mami Pebs doon sa hearing sa Kongreso, mga bossing, naimbitahan ho natin dito si Mami Pebs. At ang una, ewan ko kung bakit yun yung una kong tinanong agad. Mami Pebs, bakla ba si Roque? Oo daw. Walang kagatol-gatol na sagot ni Mami Pebs. Oo, Diyos ko, Roque, wag kang mag-ano dyan, etc. Wag kang umi-eme-eme dyan. Ngayon, sabi dito, mga kababayan, sandali nga. Oh. Sandali, natatawa ako kasi doon sa sa baklang panot. Oh, baklang panot! Harry, close parenthesis, Harry Roque, ikaw yung tinutukoy, Roque. Marami pa akong hawak na resibo. Oh, naku, madami pang ipapasabog si Mami Pebs. Ito, mga bossing, maaari natin pagkatiwalaan dun sa kanyang mga sinasabi. Bakit to? Mga nakasama niya yan mismo, legit na nakasama po nila yan. Di ba? Oh, lehitimo na, kagaya na lang, doon sa hapagkainan, doon sa Hong Kong. 'Di ba? Doon din at yun din ang sinasabi ni Mami Pebs na lugar kung saan ang sinabi ni Roque ay nagkamali daw ang gobyerno ng Pilipinas. Kasi daw ho, mga kababayan, magaling Sandali Asan ba yun? Habang sinasabi ko kasi yung magaling magpabagsak ng gobyerno si Harry Roque. Sandali, ang layo na. Sandali, nawala si Roque, alisin natin. Tapos ganito yung makikita ko kay Roque. Sorry naman. Diba? Magaling daw magpabagsak ng gobyerno si Roque. Tapos tingnan nyo ho yung litrato ni Roque, mga kababayan. Yung nasa taas. Mukhang kawawa. Diba? Ito po ba, ganito po ba ang itsura ng magaling magpabagsak ng gobyerno at ngayon nagtatago, mga kababayan? Di ba? Doon mismo sa Hong Kong, sabi po ni Mami Pebs, binanggit niya na magaling daw magpabagsak si Roque ng gobyerno. In fairness naman po, doon sa mga kasama nila doon, wala naman daw pong nag-second demotion. Iniintay kung kung sasabihin ni Mami Pebs, nag-second demotion si Vic Rodriguez. Hindi naman po totoo. Wala naman pong sinabing ganun. So, kaya sinasabi natin, to be fair po, no? Sa bilog na table na nandoon mga kababayan, si Roque lang daw po ang nagsabi, magaling ako magpabagsak ng gobyerno with matching ganito yung mukhang kawawa, stress na stress. Ano po? Ulitin ko walang nag-second demotion kay Roque doon sa pagpapabagsak sa gobyerno. Siguro alam nila, naku po, makakasuhan tayo ng sedition dito sa sinasabi ni Roque. Marami pa tayong hihintayin dito kay Mami Pebs. Marami pa akong hawak na resibo. Yung pagpapalabas ng video, kung bakit ka nagmamadali, yan, may dahilan pala kung bakit nagmamadali si Roque. Ang nakita ko naman doon, mga bossing, base po sa sarili kong opinion, hinintay nila na makadalawang taon si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya medyo hinay-hinay lang sila sa una, kaya po meron silang sinasabi na, sa lalong madaling panahon o sa takdang panahon. Kasi yung pulburon video nila, mga kababayan, nag-umpisa yun January 2, January 6 o January 5. Ilalabas na po namin, Sabay hindi daw. Pinaasa hanggang sa dumating sa punto, mga bossing, na malapit na magdalawang taon si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kapag napababa nila si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan,
nang hindi lumalagpas sa 2 taon yung kanyang panunungkulan, hindi na pwedeng mag-re-elect si VP Sara. No? Wala na hong nongga. Tatapusin. Papalit si VP Sara, tatapusin na lang ho yun, mga bossing. Hindi na magagaya kay GMA. Si GMA, di ba, tingnan nyo, hinintay yung 2 taon. Pagkatapos, pwedeng mag-re-elect. Tapos doon na yata natin narinig si Hello Garci. Hello Garci. Di ba? Kumbaga, may sistemang sinusunod. Dapat 2 taon lumagpas. Ganyan. Yun yung nakikita ko doon. Hinintay, no? Hinintay mga kababayan na 2 taon ang Pangulo para kung sakali may re-election. Tuloy. Kung bakit ka nagmamadali, alitan between maisog, may away-away, sila ho mismo. Yung mga ipinapakita ho natin, mga binabalita ho natin na away-away sila sa tungkol sa pera. Ayan si Mami Pebs na ho ang nagsasabi. Ngayon nagkakagulo-gulo ho sila. Bakit mga bossing? Sabi ng ibang mga suled, hindi namin iboboto si Maharlika. Sabi naman ng mga ibang suled, iboboto namin si Maharlika kasi sinabi ni Inday Sara Duterte. Si Roque naman sabi ni Roque, mangga! Iboboto kita. Kahit ayaw ko sa iyo. Dahil yan ay sabi ni VP Sara. Biruin nyo, walang sariling desisyon. Ayaw niya daw doon kay Mangga. Sabi niya ho yun, ha? Ayaw niya doon kay Mangga pero iboboto niya kasi sabi daw ni Inday Sara Duterte. Paano kung madami ka nang nakikita na talagang ayaw mo at hindi approve sa iyo yung tao? Iboboto mo pa din kasi sabi lang ni Inday Sara Duterte. Nagkakagulo sila ngayon doon. Mga pinondohan mo, may mga pagpupondo pa talagang mga ginagawa si Roque. Pero yung isang highlights na narinig ko po, galing po kay Mami Pebs, yung 15,000 naka-receive ng sobre na may lamang 15,000. Galing daw po kay VP Sara. No? Bakit hindi ka kasama? Yan ang gusto naming malaman. Kung bakit hindi kasama si Roque sa legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Ako, ang naiisip ko dyan, mga bossing, opinion ko dyan, kung ba't hindi kasama si Roque, dahil nga po, halatado yung galawan ho ni Roque. Ano po? Halatado yung galawan ho ni Roque, mga kababayan, na ang tanging gagawin niya lang po doon ay, siyempre, aasikasuhin niya yung asylum niya. Idadahilan niya ng idadahilan. Ako po kasi ang lawyer ni dating Pangulong Duterte. Kaya kailangan nyo akong pag-stayin dito sa the Netherlands. Habang humihingi ng asylum. Kung ikaw ba naman, di ba? Sino ang uunahin mo? Ang sarili mo na mailigtas sa pamamagitan ng pag-asikaso ng asylum mo? Or si dating Pangulong Duterte na nandyan na, nakalagak na? Pero baka isa sa iniisip ng mga Duterte, naku, wag yang si Roque. Bakit? kasi baka patagalin yan yung kaso Di ba? O bakit patatagalin? Kasi habang matagal yung kaso, hindi din siya pwedeng umuwi. Pwede din siyang mag-stay ng 8 years doon sa the Netherlands. Di ba? Yun yung mga nakikita ko at naiisip ko na mga dahilan kung bakit si Roque ayaw isama doon sa sa legal counsel ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pang sariling interes, huli nila.